So mga bok, good morning. Tingnan natin yung maayos yung panahon. Okay naman yung panahon. So for today's video, na-invite tayo sa Angeles para sa breakfast ride. Sama natin si Jed tsaka si Sir Eman sa Maniego. Hirap naman ikabit ito. Sumigap yata yung gloves ko, hindi ko nagagamit. So yun, magtutulak muna tayo hanggang gate. Sana wag umulan. Dito sa bundok medyo makulimlim eh. Dito okay naman. Tulak muna tayo. Noisy neighbor. Baka mabansagan tayong noisy neighbor dito. Although maaga naman na, kaso kakaya pa rin. Tulog pa yung ibang kapitbahay. Lord, gabayan niyo po ako sa aking pagbiyahe. Kami ng aking mga kasama. Na may magaligtas kami. At layo niyo kami sa anumang kapahamakan. Gabayan niyo po kami hanggang kami makauwi sa aming pamilya. Salamat po sa lahat ng blessings. Amen. Good morning again. So ayan, pupunta tayo sa Amante Rib and Steak. Rib and Steak pa or Steak and Ribs. Kasama natin si Sir Eman, senior natin yan sa academy from class 2011. Tsaka si Jed from class 2013. So originally ang plan is to go Baguio today with the rest of the gang. Kaso ang daming nag-cancel. Actually before Holy Week pa dapat tong ride to eh. Kaso ang daming nag-cancel. So ginawa namin, minove namin. Actually ako, minove ko ng 6. Tinanong ko sila kung okay sila dun sa schedule ng 6 or dun sa date na April 6. Tapos sabi na, sige, move mo na lang ng 6 kasi madaming hindi pwede ng na before Holy Week. Dapat this Saturday before Holy Week ang nangyari nga, dami na cancel. So ang ginawa namin, napag-desisyon na i-move na lang ng 6 yung Baguio. Nag-post ako nung Monday ng Baguio ride. Wala namang sumasagot. Tatlo lang kami nila Jed. Si Jed gusto ituloy yung Baguio. So ako, wala namang problema sa akin. Kung tatlo lang kami Baguio, okay lang. Si Sir Eman, sabi niya
mag-breakfast ride na lang daw somewhere dito sa Subic. So yun, gawa na naman kami ng bagong plan. Subic naman ng April 6. Tapos nangyari ako yung pinakamanapit. So ang inano nila na para pantay-pantay yung layo, breakfast ride somewhere na lang sa Angeles. Yun, napag-desisyon na namin na Angeles na lang, yun na yung final. Kaya ngayon, pupunta kami ngayon sa Angeles. Doon nga sa Amante. Actually, di ko pa napuntahan yun, kaya hindi ko alam kung saan mas magandang dumaan eh. Sinasabi dito ni Waze, mas maganda doon looban eh. Although okay naman kasi maaga pa naman ngayon. Actually, maganda pa naman magbiyahe sa looban kasi maaga pa. Kaso, di ko alam, baka naandun na sila. Try natin i-check mamaya kung saan mas maganda, sa looban ba o sa mag-S-text tayo. So yun, i-update ko kayo mamaya. Ayan, pasikat pa lang yung araw. Actually si Jet kanina pa umalis yun, alas 5 sa Cavite. Taga-Cavite pa yun eh. Makati yun eh. Malayo pa nun, tapos mag-isa lang siya. Siya naman taga Bulacan, taga Malolos. Taga Kalumpit pala. Taga Kalumpit si Sir Rayman. Umalis sila 5:30 pasikat pa rin yung araw. Ako 5:30 din ako umalis sa bahay eh. Chill lang tayo. Kasi mag-isa lang tayo po biyahe. Yun lang problema eh. Hindi naman siya actually problema. Parang disadvantage lang kapag mag-isa kasi wala ka kwentuhan. Unlike pagka meron kayo, kahit dalawa kayo, kwentuhan kayo. Lalo pag naka-cardo kayong dalawa or naka-comms kayo. Oo, walang problema. Sarap bang biyahe ng ganito, yung pasikat pa rin araw. Saan ba kami uling bumiyahe ng ganito? Nag-ano kami, nagbaler kami nila misis ng mga bata. Umalis kami sa bahay ng alas 5. Alas 5, alas 4. Tapos naabot kami ng ganito, yung pasikat yung araw sa Nueva Ecija. Somewhere Pantabangan nata yun. Ganda. Sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam bakit, pero mula pagkabata, pag bumabiyahe kami ng madaling araw, ito yung part na pinakamasarap para sa akin eh, pinakamasaya. Yung ganito, yung pasikat pala yung araw. Kasi hindi masyadong mainit yung siguro dahil hindi masyadong mainit yung sikat ng araw, tapos maamoy mo pa yung pag mahamog, di ba, yung sa mga damo-damo. So maaamoy mo yun kasi siya ng araw, mag-evaporate siya. Ngayon yung nasa damo-damo na yun, maamoy mo siya. Yun siguro yung isa, o kaya man malamig, ganyan. Kaya di ba pagka mainit dito tapos pumunta ka ng bundok or yung pupuntahan mong lugar like Tagaytay or Baguio, ganyan, di ba? Pagka malamig siya, di ba? Ito yung Maabas. Check ko na lang siguro sa bago pumasok ng S-Text kung saan mas maganda dumaan. Pero palagay ko mas maganda sa looban siguro. Sige, maglooban na lang tayo. Update ko kayo mamaya. Hello. Andito na ako sa sir, S-Text. Punta ka pa dito sa lecture? Sabi ni si Jet?
Andyan na ba kayo, sir? Oo, andito na kami sa election. Hindi na, diretso na ako, sir. Nandito na ako, nakapasok na ako ng STEX eh. Ay, diretso na. Sige, sige. Diretso kita. Sige, sir. A few moments later. Exit tayo, Clark South. Hindi ko sure kung mas malapit dito kesa sa North. Pero dito ayon sa ayon kay Waze, mas malapit dito. Oh. What the fuck? Magkaganto, sir. Insufficient balance tayo. Nako, yari tayo. Magkano po? Dinalopian po. $219. Sir, saan yung papuntang Amante? Sir? Amante. Amante, sir? Oo. Ribbon steak. Kulang lang yun. Nice. Oo, nakalagay dito eh. Dito sa familiar sa amin eh. Pero yung plug siya na ano ka. Tapos yung plug kanan. Okay. Dito sa kanan. Thank you po. Amante. Kala ko mahuli tayo kasi insufficient balance tayo eh. Yeah, boy. Tapos kanan, tas kanan ulit. Dito tayo, right turn.
pumunta rito ah. Actually, ngayon nakadaan dito pala. Ngayon lang ako nakadaan dito. Clark International. Dapat yata sa ano ako dumaan ah. Sa north. Mas malapit ata dun ah. Kasi halos dun din papunta to eh oh. Air Force City. Ah, nandito pala to. Dito pala to mga airplane na to. Ayun oh. I-park pala dito. Dala nga yung mga bata dito. Ayun oh. Ayun oh. J. Calvo. J. Calvo. Where are you? Tapos dire-diretso lang. Diretso lang ako. Air Defense Control, Clark International Airport, CDC Corporate Office. Puro mga opisina pala dito. CSM. So ganda atang nag-north ako ah. Ito oh, Clark International Airport. Ah, sarado na pala yun. Oh, Hilpuyat din to eh. Papunta na to ng north eh. So yun, nandito na tayo, Amante Rib Steak Grilling since 2016. Nandito na tayo, pero yung dalawang kasama natin is wala pa. Akala ko sila tong nandito na big bike. So open naman na sila. Hintayin na lang natin sila, Sir Samaniego. Mga late. Mga late. Ayan. Kanina pa ako dito eh. Maling. Ka kasi. Dapat pumunta ka doon. Ako lang. Hindi natin nakalak, sasabay sa atin eh. Ito naman, mamaya. Gusto nyo, mamaya ikot ako doon.
Doon ako dadaan. Kaso wala na akong load eh. Eh, ano yung ganyan bili mo para walang hangin sir oh? Ay! Ang tagal nyo. Ayun na ba ako dito eh oh? Oh? Oh, 7 o'clock open na yan sir oh. Bulbog na naman sa hangin. Ay, sigurado ka dyan sir. May higit yan eh. Kaso may konting ano lang. Kamapipil lang mga diba kanina. Uy, ang higa na. Wala na natira. Bulbog na. Meron pa? 180 ba daw? 180 na, di ba? Carbon. Carbon loading. Ito. Ano darating? Na-expect ko nga. Mag-surprise. Carbon loading. Wala po sana sa baka talaga. Wala, tatlo lang talaga tayo. Kaya pumunta ka pa din, ha? Wala na. Wala na, tayo lang. Tangan. Hindi ba pwede puntahan? Sino man taga-Angles na ano sir? Classmate? Hanapin niyo yung relative. Ito, breakfast ride na to. Ano na to, legit na breakfast ride. Anong oras? Time check. Time check. Anong oras na? Ano oras na? 780. 7:21, time check. 7:21. Yan. Sakto. Legit na breakfast ride. First time. Ano pa? Oh, sige, diretso. Kaliwa tayo dyan. Kaliwa pala. Diyan sa ano. Kaliwa tayo dyan. Kaliwa tayo dyan. Yes, stop lang, stop. Dire-diretso lang naman to. Mga na, bulahaw tong 900 di Sir Raymond. Hindi, may kakaliwaan tayo dyan. Kaya atid ko na lang kayo bago babalik na lang ako. Kaya dire-diretso lang, tatawid pa tayo ng tunnel. May tunnel dyan, yung tunnel ng SCTEX. Ayun, yung sa ano sa'yo?
friendship gate na to, yung kanan na to. Ayan, dyan ako dadaan. Wala na, diretso na yung disconnect. Wala namang ano dyan. Pag lumayo ako, disconnected na yan. Wala ka nang gagawin. Meron dyan ano, traffic light. Kakaliwa ka tayo dun. Hindi, hatid ko na kayo dun sa ano, babalik din naman ako eh. Para hindi na kayo magano. Not much later. Pag-exit nyo, di ba, kakanan kayo. Tapos, yung NLEX, may nakikita kayo dun, NLEX. Puntahan nyo lang yun, exit na yun. Tapos dire-diretso na yun. Babalik ako sir, hatid ko muna kayo. Mapapalayo kasi pag dyan. Wala kasing karto, yan. Hindi wala ka dyan. Sige, pwede ka naman dumiretso dyan. Sige, diretso mo lang dyan. Yung unang exit dyan, kaliwa ka na doon. Yung unang exit na yan. Tapos yung tungulan doon, malapit sa ano, para makaikot ako. Soon after. Malapit kaya sa Porac mo kung kadada. Galos ganun lang din po. Looban po kasi yung Porac eh. Marami pang papasukin. Oo. Salamat po tayo ha. Ingat sa biyahe. Ingat din po. Mainit ngayon. Ang ganda rin dito, San Fernando. Lapad yung kalsada, apat. Tapos kabilaan, puro puno. Pag bumabiyahe ka ng ganito, mainit, malilim pa rin. Panalo. Diba? Ang ganda pa sa mata. Dapat ma-preserve yung mga kalsada na ganito. Yung kalsada, oo nga, medyo malapad. Hindi naman siya kalaparan na talagang 6 lanes. So ano, 4 na linya. Tapos may puno sa gilid. Kapag nakastop yung traffic light, di meron kang ano, meron kang lilim. Makakasilong ka. Unlike sa Bataan, sayang, yung mga puno dun, dami. Pinagpuputol kasi nilaparan, ginawang 6 lanes. Although part naman ng talaga ng progress, yung may mga ganun talaga, may mga disadvantage yung pag-asenso ng isang lugar. For example, dati yung mga lugar na bundok, bundok lang, walang bahay. Ngayon may mga bahay na. Dumami yung community, umasenso yung lugar. Ang disadvantage, pinutol yung mga puno dahil ano, lalagyan nga ng bahay. Tapos medyo pinatag yung ano, pinatag yung lugar. Yun. Kaya buti nga dito na preserve nila yung ganyan, no?
At least, di ba, kahit pa paano. Pagdaan mo dun, no? Sobrang ano ng kalsada. Sobrang lilim. Lalo na pag ganitong traffic. Oo. Ayan, no? Oh. Ang lilim. Di ba? O, patambay ka lang dyan. Pwede ka pa nga matulog dyan eh. Oh, di ba? Sobrang lilim. Oh, sarap sa pakiramdam mo. Pag dumaan ka, alam mo na agad eh. Ramdam mo yung kaibahan eh, nang walang puno sa may puno eh. Kaya syempre yung walang puno na kalsada, bilad sa araw. Pag daan mo doon, mainit yung singaw. Mainit yung singaw ng sasakyan, mainit yung singaw ng kalsada. Kaya mainit. Pagdaan mo naman dito, syempre mapuno, malilim yung ilalim. Tapos may puno, malamig yung simoy ng hangin sa ilalim. Kaya imaginein mo kung lahat to, yung buong stretch na to, puro puno. Di ba? Ayun, no? Oh. Siyempre ito alam ko na to, pauwi. Ito pa Manila, ito pa Bataan. So dito tayo, kanan tayo. Yan. Ito, hindi na ako maliligaw dito. Alam ko na to. Lobat pa. Yan. Alas kasi lang hindi nagcha-charge. Akala ko kasi may dala akong power bank. Lang yan, naiwan ko pala yung power bank ko. Saan ko nilagay? Yung power bank. Ayan o, itong Bataan o. Kung mahilig kayo sa mga ganitong content, please follow, like, and subscribe na rin. Thank you.